Japan known for many things, contributing significantly to pop culture. They introduce good food, of course, the great technology, which is a lot of great quality pagdating sa mga automotive brands when it comes, syempre, sa transportation. Kahit saang bagay, mapa-anime, yan, Voltes 5, foods, at kung ano pa. At syempre, si Maria Ozawa. Maria Ozawa? Of course, how we can talk about the land of the rising sun without their contribution in the biggest name ng mga truck brand, diba? Ano ba yun? Syempre, ito yung mga tinatawag na 6WF1 ng Isuzu, no? Manual injection pump. Syempre, meron lang siyang mga katangian na dapat nyong malaman, kaya kagaya nito na nakalabas sa inyong screen. Syempre, of course, bahala na kayo tignan ulit. Pero meron siya, guys, no? Iba-iba yung mga horsepower niyan, depende yan. Your model. At ito pa yung mas malinaw para sa inyo, guys. Between 330 to 400 horsepower PSI. Depende yan, guys, kasi merong mga 6WG1. Andito makikita nyo, guys, sa may baba kung anong type siya, 6WF1TC or 6WF1TCC. Pero mga naging high output niya, pinakamalakas is 420. The first thing kung bakit maganda sa ngayon ang hinahanap-hanap pa rin ito dahil nga sa maasahan, no? Bakit pa rin ba hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin itong mga 6WF1 na inline? Dahil nga sa pagdating sa pagkukumpuni ng mga injector nito, kaya gusto din nila na makabili ng mga ganitong truck. Ibig sabihin ko, guys, para sa mga nakakarami, matatagal ng mga mekaniko na napag-aralan, mas madali sa kanila yung mga inline kasi madali i-diagnose. Yung Isuzu kasi na inline na heavy duty, meron yan mga 385 to 390 horsepower. Kahit mga 25 to 30 tons ka pa dyan, truck mo, kayang-kaya niya. Pero guys, syempre, depende po yun kung double differential, no, single differential, kung ano pa man yun, no. Pero guys, no, makipagpustahan ka pa sa kanila, imposible na hindi niya kakayanin yung mga ganyang klaseng bigat, karga, no. At alam niyo ba, no, alam niyo yung pakiramdam ng maging number one, no, nung lagi kang nangunguna, you're always on top sa industry, leader, mahirap kaya yun because there are only two places you can go to when you are on the top. One is where you're currently at, you can stay there or down. Kaya Isuzu brand Japan surplus here at Subi has been number one spot in the since the turn of the century. Imagine nyo, guys, no, more than 20 years, no? Kaya kung babalik tayo sa nakaraan, from 20s until present, the market value is selling, still on the top, and globally yan, guys, no, they have been the biggest acknowledging brand ng manufacturer since 1934. Grabe, no? 1934, no? Solid, diba? Now, that's what you call pressure, no? You can imagine what they go through to protect the reputation and heritage, no? Yung lalabas sila ng mga brand. Kahit ba late dumating sa bansa yung mga ganyang class year model, tandaan nyo, guys, no, advance po ang Japan ng 15 years ng technology nila kaysa sa atin. Kaya now, we still have this kind of obra maestro, no, na truck in their very competitive market industry, especially sa trucking business or negosyo. Let's take a look closer, guys. Basically, lahat naman ng bumibili ng mga 6WF1 na inline ay yung mga sa lugar kung saan may mga available na mekaniko, available na materyales. Kaya nakayang gumawa or mag-maintenance ng ganitong truck. If you have a old model, just enjoy. Anong pakialam nila, no? 'Di ba? Practical lang na bilhin mo ang ganitong class specification, no? Kung talagang sa lugar mo ito lang ang kailangan requirements. Bakit ka bibili ng CRDI kung hindi naman kayang overdrive ng driver mo, kung hindi niya naman kayang i-maintenance, no? Lana kung paano na lang kung magka-troubleshoot sa daan. Anong gagawin mo? It's a good decision na bumili ng 6WF na inline. At guys, alam niyo ba, guys, ang inline, kahit yung wala pa yung mga euro na yan, guys, 6WF1 na inline, talagang maasahan na po yan, lana pagdating sa fuel efficiency, no? Isa po yan sa number one na napaka low maintenance pagdating sa engine. Basta alagaan nyo yan kasi may mga kategorya yan, guys. Sabi nga nila, puro akyatin noon, binibili yung mga 6WG1, 10PE. Kaya syempre, guys, alam nyo naman, no, tumataas ang crudo, tumataas ang bilihin. Syempre, magiging practical tayo pagdating sa mga truck. Hindi naman natin kailangan mo makipag-karera, makipag-unahan, kiyatan. Ang importante, safe pa rin. Kaya iba, guys, bumibili ng mga 6WF1 dahil nga alam nila na mas maganda pa rin bumili ng 6WF1 dahil nga napakababa lang, guys, maintenance, no? Hindi siya ganun kataas at syempre isa pa yun na hindi siya ganun kakomplikado gaya sinasabi ko mga Euro 4, Euro 5, no? Depende kasi yung, guys, sa lugar nyo. Kung meron namang gagawa, kung meron namang scanner kayo, kung kaya nyo naman i-maintain yung mga Euro 4, Euro 5 niya, wala problema, bili kayo kahit sa lugar. Pero, guys, kadalasan ng mga subscribers natin na bumibili ng mga 6WF1 na inline, yan yung mga nasa may bandang part ng Mindanao, guys. Napakadaming bumibili dyan kasi napaka-importante pa rin yan at yan lalo na yung mga double differential. Meron nga pala din akong naalala ko, meron din may iron on double differential. So
Anyway guys, pag-uusapan natin yan sa susunod. Kaya guys, sana nakatulong tong video na to. Magpapaalam na po tayo. Huwag niyo po kalimutan mag-like and mag-subscribe sa ating channel. Happy tracking channel everyone. Thank you. Bye-bye and God bless.